Sabi sa mga gawa, kabanatang 15, talatang 11. Datapot naniniwala tayo na tayo nangaliligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesus. Nagaya rin naman nila. Isa lang ang paraan ng Diyos. Hindi nagbabago yun. At yun pa rin ang kailangan nating sabihin sa mga tao. Yun lang ang pag-asa ng mga tao. Iba na ba inaasahan natin? Sa Romans 5:15, datapot gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. Sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubhapang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. Kung nagkasala si Adan at ang epekto ng kasalanan ni Adan ay mahulog ang tao sa kasalanan, pero may tinatawag na ikalawang Adan at mas makapangyarihan ng Panginoong Jesucristo dahil sa Kanya nawala na yung tibo ng kamatayan at yung kasalanan. Pinapalaya tayo ng Panginoon. Sabi doon sa verse number 17, sapagkat kung sa pagsuway na ito ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa, lubhapang magsisipagari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob na katwiran sa pamamagitan ng isa sa makatwid bagay, si Jesucristo. Ang highlight, walang iba kundi ang Diyos at ang Kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo. Yun ang biyaya ng Diyos. Kaya sa Bible, paulit-ulit binabanggit yung phrase, the grace of our Lord Jesus Christ. Nung binabasa ko siya sa concordance, at least 15 times, nabilang ko siya. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. Nangangulugan, sa pamamagitan lang ng Panginoong Jesucristo, tayo mapapawalang sala, tayo'y mabibigyan ng panibagong buhay, tayo ay maliligtas at makakasama natin ng Diyos, masagana ang biyaya ng Panginoon. Siya mismo yung personification, sa Kanya ang lahat-lahat ng biyaya. Ang tanong, sa Kanya ka ba lumalapit? We need grace every day, my friends. Whether we realize it or not, kapag napapagod ka na sa pag-aaral, kapag ayaw mo na sa trabaho mo, o kaya ayaw mo pumunta sa church, we need the grace of God all of the time. Kahit na yung panahong gustong-gusto mo, biyaya pa rin ng Panginoon yun. Walang panahong hindi natin kailangan. Ang problema, hindi lang natin na-realize. We always need the grace of God. Kaya, dun sa ganong aspeto, makikita nyo ngayon yung force ng verses 8 and 9. For by grace, sapagkat sa biyaya, kayo nangaligtas. Makikita niyo sa verse na ito, both the positive and the negative aspect. Sabi, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Nililinaw agad. Maliwanag ang concept ng Bible ng biyaya. Galing sa Diyos yan. Regalo ng Diyos. Hindi mo pinaghirapan. Nilinaw siya na sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, pwede nating matanggap yun. And notice the negative, para lang wala na magkamali. Pero marami pa rin nagkakamali. Sabi, at ito'y hindi sa inyong sarili. Galing ba sa atin? Hindi. Bigay nga ng Diyos. Paano nang galing sa atin? Ito'y kaloob ng Diyos. Para linawin pa, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magpapuri. Marami pa rin na nagkakamali. Binabaliktad nila yung kabayo at karitela o karwahe. Inuuna nila yung karwahe para bang pwede mong unahin, gumawa ka ng gumawa at baka matuwa ang Diyos minsan, sabihin niya, sige na nga, pumasok ka na lang. Imposible daw yun. Walang pwedeng gumawa para siya'y maligtas at makapasok sa langit. Nilinaw ng Diyos, hindi sa atin, kaya nga biyaya. At ang ginamit na halimbawa sa Romans 11:6 si Abraham. Abraham believed God and it was accounted to him for righteousness. Nung sumampalataya si Abraham sa sinabi ng Diyos, itinuring siya ng Diyos na matuwid. Wala pa siyang ginagawa nun. Sumampalataya siya. At sabi sa Romans 11:6, gayon din nga sa panahong ito ng kasalukuyan ay may isang nalalabi ayon sa pagkahirang ng biyaya. Buti na lang, meron pang mga nalalabi sa pagkahirang ng biyaya. Kung hindi, wala sa ating maliligtas. Kasama tayo din eh. Ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya ay hindi na sa mga gawa, sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. Pag ito pinagsikapan mo, pag ito binayaran mo, kapag ito nakuha mo sa ibang paraan, hindi yan biyaya. Bagamat nagpapasalamat tayo sa sweldo, pero sino ba naman na nagsabing, ay salamat sa sweldo ko, bigay sa akin yan eh. Hindi, pinagtrabahuhan mo nga yan eh. At tama lang na pagtrabaho, kapalit, hindi mo matatawag na regalo yan. Ang regalo, walang dahilan binibigay. Walang kapalit. At yun ang biyaya mismo ng Diyos.
in-emphasize na hindi sa pamamagitan natin sapagkat ganun tayo mag-isip. Di ba pinalaki tayo sa culture na magsikap ka, anak, at tama naman yun, pagbutihin mo, and then magiging maganda grades mo, magkakaroon ka ng magandang trabaho, basta give your best effort. At ganun din dala-dala natin pagdating sa paglapit sa Diyos. Siguro naman ginawa ko na lahat, tatanggapin ako ng Diyos. Sorry, walang nakakagawa nun. Lahat, marumi ang kamay. Lahat ng hawakan ng taong may grasa, lahat dudumi. Ganun tayo bilang makasalanan. See? Alam natin yung Titus 3:5 hanggang 7, na hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ginagawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo. Niliwanag na naman yun. Naawa lang kasi ang Diyos. Pwede namang hindi niya tayo iligtas sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago ng Espiritu Santo na kanyang ibinuhos na sagana sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas. Nakalimutan na ba natin kung gaano kasagana yung awa at biyaya ng Diyos sa atin? At nagpapatuloy yun. Ibalik nawa ng Diyos sa atin yung ganong pagtanaw sa Kanya para ma-appreciate natin yung Kanyang biyaya. Sabi, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng Kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tingnan nyo, hindi lang dito yung plano ng Diyos para sa atin hanggang sa buhay na walang hanggan. Pagpapalit mo ba yon sa konting kasiyahan sa mundo na malayo sa Diyos? Hindi Pwede tayo maging masaya dito kasama ang Panginoon. Pero ang plano niya habang panahon to be with Him. Yun ang tunay na kaligtasan at tunay na biyaya ng Diyos. Kaya nga, binabanggit ko kanina, sabi ni C.L. Chase dun sa book, Grace-Focused Optimism. Being a Christian isn't first and foremost about you and your salvation. Bagamat mahalaga yan. Pero ang unang-una ay hindi ikaw o ako at ang kaligtasan natin. Ang unang-una ay ang Diyos. Bakit? Gusto ng Diyos na maibalik ang kalwalatian sa pamamagitan ng Kanyang awa at biyaya sa mga makasalanan. Kaya yun ang emphasis. Nung iniligtas tayo ng Diyos, para siyang matanyag, siyang nakikita sa buhay natin. At siya yung gusto nating ipakilala sa karamihan. Patungkol sa Diyos, bago pa sa atin. Sana maintindihan. Pag ganun ang pananaw natin, hindi na tayo nabubuhay para sa ating sarili. Para sa Kanya na. Ganun ba tayo? Kapag natanggap daw natin itong biyayang to, hindi doon natatapos. May mga tao kasing may wrong notion na matagal nilang pinapanalangin, tapos, sige, kumilala sa Panginoon. Naranasan niyo yung kaligtasan, and then tapos na. May mga Christians mang ganyan ng kaisipan? Yes or no? Oo naman. Para bang wala na, tapos na, hindi pa po. Dahil kung tapos na ang Diyos, sana kinuha niya na tayo. Sinong gusto nang kunin? Sigurado naman ako, hindi pa no? Hindi pa tapos ang Diyos sa atin, kaya may pakikipaglaban na kailangan. Sabi nga ni John Piper, the most basic battle of our life is the battle to believe in the living God. Alam niyo bang labanan yun? May panahong feeling mo, lakas-lakas ng pananampalataya mo, wala makakatibag. May feeling ka naman minsan parang magpapatuloy pa ba ako? Kung nakabase sa pakiramdam. Kaya pakikipaglaban daw yan. And not to allow our heart to become an evil heart of unbelief. Huwag daw nating hayaan na yung puso natin maging masamang puso na walang pananampalataya sa Diyos. Dadating tayo kapag hindi tayo nakipaglaban sa pananampalataya natin. Pag hindi mo na hinahanap ang Diyos, pag hindi ka na umaasa sa Kanya, wala ka ng panahon sa Kanyang salita at sa pananalangin at sa pagsamba, dadating ang panahon, titigas ang puso mo. At ang sabi niya, kapag nangyari yon at tumigas ang puso natin, hindi ka na matututong magsisi ng nararapat. Diba? Bakit dumarating ang mga taong nagkakasala na baliwala pa rin? Kasi tumigas na ang puso. At ang sabi, pinakadelikado dyan, hindi mo alam, baka pala, hindi ka kasama doon at mahiwalay ka sa biyaya ng Diyos. Delikado yon. Napakaraming kwento sa Biblia at sa kasaysayan na napakatagal na sa pananampalataya daw. Pero biglang nawala. Shipwreck nga, binabanggit. Bakit? Hindi nagpatuloy Naging kampante At akala nila, ayos na sila. Totoo. Once saved, you're always saved. Pero the same grace that gave you salvation will give you the ability and desire to continue on. Kung gustuhin mo, alam ka namang, niligtas ka ng Panginoon, tapos, yung unang panahong naligtas ka, 1 year ang init mo. Pero for the next 25 years, wala ka ng saysay, wala na yung buhay mo. Yun ba yung niligtas?
Parang yata nakakapagtaka yun Parang baliktad Hindi ba, kung titingnan niyo si Apostle Paul, nung nakilala niya ang Panginoon, ang buhay niya nagbago na. Lahat para sa Diyos. May pakikipaglaban, mga kapatid. Sabi niya, unbelief is the root and essence of evil. Yun ang ugat ng kasamaan. Yung kawalang pananampalataya. All our sinning grows out of unbelief in the living God and what He has said to us in the Scriptures. Kaya tayo nagkakasala, hindi na tayo ganung naniniwala sa Diyos sa Kanyang mga salita. At hindi ba yun mismo ang sinasabi ng salita ng Diyos? 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Makipagbaka ka ng mabuting pakikibakbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Patuloy, mga kapatid. Pag may sinimula ng Diyos sa buhay natin, sisiguraduhin niyang tatapusin niya yan. At magpapatuloy tayo doon. So in summary, ang biyaya ng Diyos ang nagliligtas sa atin dahil sa Panginoong Hesukristo. Titus 2:11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to men. Ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan, yun ang totoong biyaya. Hindi yung tumanggap ka ng biyaya pero hindi ka naman naligtas. Yun ang totoong biyaya, nagliligtas. Pangalawa, ang biyaya ng Diyos nagbibigay sa atin ng kakayanan para gawin ang gusto ng Diyos. Bakit? Sabi ni Paul in 1 Corinthians 15:10, datapot sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Bagkus, ako'y malabis na nagpapagal kaysa kanilang lahat, bagamat hindi ako kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Merong compelling love sa puso natin. Merong inilalagay ang banal na Espiritu sa atin to keep us going. Biyaya yun ng Diyos. At pangatlo, ang biyaya ng Diyos ang nagbibigay sa atin ng pagpapakumbaba. Kapag nakilala natin ang Diyos at lahat ito sa Kanya, posibleng magmayabang ka Bakit? Sabi sa Romans 12:3, sapagkat sinasabi ko sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay sa bawat tao sa inyo na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa sa nararapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Ang totoo palang nakakaranas ng biyaya ng Diyos, lalong niluluwalhati ang Panginoon. Sabi ni John the Baptist, He must increase, I must decrease. Siyang matanyag, ako ang mababa. Hindi na tayo